Ito po yung ads nila guys na dumaan sa aking Facebook account. Loan application rejected. Don't lose hope. Loan from 3,000 pesos to 20,000 pesos. No credit record and less documents required. Hello everyone! Magandang araw po. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin and for today's vlog ay a-applyan naman natin itong isang online loan app na si Catch Cash. Kahit ano na lang ang naisipang ipangalan nitong mga lending company. So let's go para malaman na natin kung legit ba ito o ano na naman kaya ang pamamaraan sa pambubudol sa loan app na ito. Keep on watching! So ngayon guys, simulan na natin itong applyan. So ngayon, dadaan muna tayo sa Play Store para i-download ang kanilang app. So i-search natin ang Catch Cash. At ito po yun guys, Catch Cash Fast Cash Loan. At retailer product po ito ng Credibit Lending Investor Corporation. So ngayon, i-install na natin. At habang installing pa po siya guys, puntahan muna natin ang listahan ng mga registered loan app sa SEC or sa Security Exchange Commission kung rehistrado ba itong loan app na ito. So dito muna tayo sa Google at ito na po yung listahan ng mga registered online lending app. So hanapin po natin dito ang Credibit at ito po guys, nakita ko na. Ito po yung registration code nila. At nandito na po yung Credibit Lending Investors Corporation. At ayan po guys, rehistrado po sila. So ngayon, balik na po tayo doon sa Play Store. At ayan po, installed na po siya. So ngayon, i-open na natin. So sinalubong po tayo ng kanilang permission authorization. So i-click na natin itong agree. Then click natin itong while using the app. Click pa rin natin itong while using the app. And then click natin itong allow. Your credit dashboard. So may nakalagay na pong 2,000 pesos hanggang 20,000 pesos ang maaari daw nating ma-loan dito. At ang loan term, 91 days hanggang 365 days. At 0.5% lang daw po ang interest. So i-click na natin itong go apply. Ngayon ilagay ko na ang aking mobile number. And then pindutin itong get OTP para ma-verify. Wala akong OTP na receive guys. Baka hindi pwede dito ang dito SIM. So ngayon, papalitan ko na lang ito ngayon ng aking Talk in Text SIM. At ayan po, napalitan ko na. I-click ko ulit itong Send OTP. At ayan po guys, may OTP na po akong na-receive. So hindi po siya pwede sa dito SIM. At ayan po, ito na po ang na-receive kong OTP, 4 digit. So ngayon, i-click ko na itong login. At ayan po, binalik po ako dito sa dashboard. I-click natin ulit itong Go Apply. So ito na po yung mga personal info na hingiin nila sa atin guys. Una po ay ang ating marital status. So itong single ang piliin ko. Next po ay ang ating education. Itong vocational course ang pipiliin ko. Children number, 0. Time of residence. Siyempre itong pinakamatagal ang piliin natin. Itong more than 10 years. Type of residence. Siyempre itong owned ang pipiliin natin. Number of your bank account, so 0 po ang ilagay ko. Next po ay ang ating residential address. So ipapass forward ko lang dito guys, may pagpipilian po tayong mga lugar. At kailangan pang i-detalye ang ating kumpletong address. At ayan po guys, nafilapan ko na dito sa first page. I-click na natin itong submit. Next po ay ang ating work information. Una po dito ang ating industry type. Dahil wala po dito ang industry type ng aking pinagtatrabahuan, itong others ang pipiliin ko. Next po ay ang ating occupation. So ang pipiliin ko po dito ay itong director or manager. Tapos ang ating monthly income. Itong 24,000 to 30,000 pesos ang piliin ko. Years of work. Itong 3 to 10 years. Tapos ang payday. Itong pizza 15 ang pipiliin ko. And then types of payroll, dahil dalawang busy sa isang buwan ang sahod ko, itong bi-monthly settlement ang pipiliin ko. And then ang address ng ating pinagtatrabahuan, ipa-fast forward ko rin ito guys para madali tayong matapos.
May pagpipilian po tayong mga lugar dito. And then kailangan pang i-detalye ang kumpletong address ng ating pinagtatrabahoan. Then ilagay din po natin ang pangalan ng ating kumpanya. Next po ay ang ating email address. And then ang ating company phone number, pero optional lang po yan guys. Nilagyan ko na lang. At ayan po, nafilapan ko na lahat sa second page. So i-click ko na itong submit. Next po ay ang ating contact info, ang ating emergency contact. Pwede raw nating lagyan ito 3 or more contact persons. Ipa-fast forward ko na lang din ito guys ha. Ang pwede nating ilagay ditong mga contact guys ay contact info ng ating parents, ating brother or sister, pwede ang ating colleagues, ating friends, ating mga visor or manager. So ngayon nafilapan ko na lahat, i-click ko na itong submit. Next po ay ang ating KYC info. So ito na po ang ating valid ID at ang ating face verification. So ito po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. UMID, driver's license, SSS, TIN, passport, PhilHealth ID, PhilSys ID at PRC. So ang pipiliin ko po dito guys ay ang aking PhilHealth ID. So ito po ang pipindutin ko. So pipicturean ko muna ang aking valid ID guys ha. At magsi-selfie na rin ako. At ayan po, uploaded na po ang aking valid ID at ang aking selfie. Next po, ilagay ko na ang aking ID number dito sa baba. Ayan po, next po ay ang aking first name. And then ang aking apelyido, ang aking birth date, at ang aking kasarian. So ngayon, pindutin ko na itong submit. Next po ay mamimili na po tayo ng e-wallet account or bank account kung saan natin gustong i-transfer ang ating utangin dito. Kapag itong bank account ang piliin natin, ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan. At dahil sa aking Maya wallet ko gusto i-transfer, itong PayMaya ang pipiliin ko. At yan na rin po ang aking Maya account number, yung number ko na nakaregister dito. So hindi ko na po papalitan ito. So ngayon, i-click ko na itong submit at may nag-pop up guys. Wallet confirmation. Reminder, to ensure smooth payment, please ensure that the Maya wallet you have bound has sufficient payment limit. So i-click na natin itong next. At ayan po, calculating na po ang aking loan amount. So ganun pa rin po ang nakalagay, loan amount na 2,000 pesos hanggang 20,000 pesos. So ito na ba yun? May loan term nakalagay na 150 days, interest na 0.5%, at ang repayment amount, kapag 2,000 pesos ang utangin raw natin, ay 2,010 pesos lang daw ang mababayaran natin lahat. So 10 pesos lang tubo. Kapag 20,000 pesos daw ang utangin natin, ang mabayaran natin lahat ay 20,100 pesos lang. So 100 pesos lang po ang interest. Sino naman kaya ang niloloko nito? Halatang halata na budol na naman ito guys. So ngayon, magpapabudol tayo. Itutuloy natin ito. I-click na natin itong submit. Sana hindi mag-auto-disburse ito. Sige, mag-auto-disburse ka, hindi ko ito babayaran. At ayan po, reviewing your information na. Hintayin natin ito saglit. At ayan po, may nag-pop up na go home. Pa-uuwiin na daw tayo dahil may pira na tayo. So, i-click natin itong go home guys. At ayan po, under review pa po talaga ang ating application. Sabi pa dito, keep your phone on to avoid missing your loan. So wag daw natin papatayin nating cellphone guys, baka mawala yung loan natin. Delikado. I-exit ko muna ito saglit guys, i-refresh ko lang yung app. At ayan po, so ngayon i-open ko ulit. Huy, under review pa rin. I-exit ko naman ulit. And then i-open ko na naman. Ayun, request rejection. Ni-reject ang aking application guys. Sayang naman, magpapabudol sana ako. At may countdown pa dito guys. After 72 hours pa po ako makapag-reapply. 3 days po yan. So hanggang dito na lang guys. Ni-reject tayo eh. So subukan ko pa rin mag-reapply dito guys. 3 days lang naman ang hihintayin bago makapag-apply ulit. I-update ko rin kayo. So that's all for today guys. At para sa iba ko pa pong mga reviews, please like, share, and subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated po kayo. Thank you for watching. God bless us all. Bye!